What's up kabisda, kumusta? Ito na yung pangalawang tanong ni viewers, no? Ang patungkol naman sa overload relay protection, kung ano ang function niyan. Okay? Pero bagong lahat, ito muna pang palinaw. Grabe, ang lupit naman yan. Whew! Okay. Continue tayo. Dito muna tayo, focus lang sa goal. Ayun. So, ito yung ating overload relay protection sa ating three-phase induction motor. Bali, kaagiba talaga niya yung magnetic contactors. Ito yung thermal seating niyan. So, dito sa ating overload relay protection, yung thermal seating nito ay nasa 4 to 6 lang, no? Yung seating niyan. So, hindi na siya So, hanggang doon lang. Tapos yung FLA niya ay 10 amps. Okay, so nasa 2.2 kilowatt lang to na 3-phase induction motor, tapos 400 volts. So, right? Hindi ko alam kung kaya niya yung 3 kilowatts. So, plus and minus 10 naman tayo. If I'm not mistaken, hindi ko sure. So, yun. Ito yung ating overload relay. Tapos yung tinuro ko kanina. So ito yung sa connection na sa papuntang 3-phase induction motor. Ito yung UVW. Tapos ito yung terminal 1, terminal 2, and terminal 3 connected sa secondary ng magnetic contactor. Okay? So ayun. So ito yung schematic diagram ng overload relay protection natin. Ito yung itsura niya, no? Ayan. Kung nakikita mo, 97 and 98, ayan, naka-open contact yon. Okay? So, ito yung buong system niya. Halimbawa, umiikot yung three-phase induction motor natin, gumagana at may load. Malakas yung ikot. At biglang, nagka-problema yung three-phase induction motor. Halimbawa, sira yung bearing, ganyan. Siyempre, na-reach niya yung, yung thermal seating niya na 4 to 6, nag-exceed siya doon, umabot ng 10 yung thermal seating niya, yung thermal niya. Okay? Yung seating natin hanggang hanggang 6 lang. Kaya yun ang isa sa dahilan na magti-trip yung ating overload relay, no? Tapos FLE niya 10 amps lang. Tapos nag-exceed siya, naging 15 na. Kaya siya nagti-trip. Once na mag-trip yung ating ayan, as you can see, once na mag-trip yung ating overload relay, mag-o-off yung ating magnetic contactor as well. Ayun. Kaya siya nag-on yung pilot light na kulay dilaw. Okay? So, ito pa, isa pang illustration. Ipapakita natin ng maayos para mas lalo nating maiintindihan. Okay? So, ito yung normal position niya. Ito yung 97 and 98. Tapos sa baba, 95 and 96. So, yan, connected siya sa neutral, yung 97. Tapos yung out niya, nakita mo, nakaseparate mo na siya. Yung out niya, 98, connected sa X1 ng pilot light na kulay dilaw, yung fault natin. Tapos, yung X2, connected sa line 1. Ayan. Tapos, yung sa baba naman, connected din sa neutral. Tapos, magkadikit yung sa 96, no? Connected siya sa magnetic contactor, yung A1 and A2. Tapos yung A1 connected sa line 1. Okay? Kaya umilaw yung pilot light na yan pag nag-trip yung ating overload relay. So ganito na yung itsura niyan. Kung nakikita mo, bumaba na yung contact niya. Dumikit na siya sa 98. Ayan. Kasi hinatak siya sa baba. Hinatak pababa yan sa 96. Kung nakikita mo, naghiwalay na yung contact sa 96. Kaya nag-off yung ating magnetic contactor at nag-on naman yung pilot light na kulay dilaw. Ito na yung trip position mode, no? Ayan. So kaya nag-on yung ating pilot light na kulay dilaw. Tapos i-reset lang din natin yung pinindot natin, yun yung reset niya, okay? So as I said, so once na malakas yung ikot ng motor at na-detect niya na may problema, ayan, magti-trip yung ating overload relay. Ayan. So ito na yung itsura niya pag nag-trip mode. Okay? So yung dating magkahiwalay, yung 95, 97 and 98, nung mag-trip mode, magkadikit na siya. Tapos yung 95 naman, magkadikit, nung mag-trip siya, nagkahiwalay. So mag-o-off din yung ating system. Okay? Yun. So ito, yun yung ating function ng overload relay protection. Okay? So ayun, so itong pinipindot ko, no, optional 'yan, no. Habang nagte-test ka ng three-phase induction motor, pwede mo yang gamitin para sa off mode niya.
So optional lang naman yan. Pwede mo gamitin habang nag-troubleshoot ka sa 3-phase induction motor, no? Ayun. So off na natin. Hanggang dito na lang at sana may naintindihan sa magulo kong paliwanag. And see you in my next video. Ito yung normally open and normally close sa overload relay protection. Okay? Paano? See you in my next video. Thank you for watching.